Ayan po, pag-usapan po natin itong workload, kasi marami nakikita kong post, ano ba yung workload, yung 6 hours and 8 hours, at yung controversial na 2 hours ancillary task. According po sa DepEd Order number 5, Series 2024, ang teacher po ay merong standard 8-hour workday. Teacher must render 8 hours work daily. Kaya lang yung 2 oras po natin, may sabi dito, 2 hours shall be allocated for teacher ancillary tasks while may be spent within or outside the school premises. At sinasabi po dito, no teacher shall be required to submit documents or documentary evidence or accomplishment report on how the 2 hours of ancillary tasks are spent outside the school premises. So, wala pong magsasubmit, hindi po tayo hihingaan ng accomplishment report kapag yung 2 hours ay in-spent natin sa labas. So, pwede po natin itong gawin. May narinig kasi ako na hindi daw pwede kasi magkakaroon ka ng undertime kasi 6 hours ka lang sa loob, so undertime daw yun. So according to this DepEd Order number 5 Series 2024, 6-hour teaching maximum yun, maximum, and 2 hours ancillary task like preparation of lesson plan, grading, and curriculum planning. So kung may oras ka naman and ang schedule mo ay 6 hours lang ang teaching mo, kasi kapag nag 8 hours ka ng teaching, dapat meron ka ng overtime pinyan. So meron ka dapat 2 oras po ancillary task, kasama po yung mga classroom advisory sa ating pong workload. So hindi mo kailangang mag-submit ng accomplishment report. So paano yun? Kasi 6 hours ka lang. After yan, mag-undertime ka talaga everyday. So gagamitin po natin yung undertaking. Meron po tayong undertaking na gagamitin. Nilalagay po yung oras, petsa, at ano ba yung ginawa mo outside the school premises. So, doon mo po ipapaliwanag at ilalagay yung inyo pong mga ginawa in 2 hours. Ulitin ko po mayroon kasing nagtanong about dito. Kasi, sabi nila, yung 8 hours, yung 6 hours mo sa labas, then, yung 2 hours, dapat gagawin mo na raw sa bahay. Ay, sa paglabas mo pa lang. So, hindi po kasi, yung 2 hours, pwede mo yung gawing gabi, pwede mo yung gawing alas 6, alas 8, alas 10. Wala na po silang pakialam doon kung kailan mo yung gagawin. Basta maglagay ka ng undertaking na ginawa mo yung 2 oras sa labas. So, hindi ka po ihinga ng evidences. So, bilang school head, kung ikaw ay school head, pwede mo naman ma-monitor yon kasi halimbawa, nilagay niya doon, may preparation of lesson plan. Tapos nung kinaumagahan ay nung mga nahuling araw na wala siyang ginawang lesson plan. So, doon mo makikita. Pero hindi siya required to submit evidences, pictures, or any documents na magpapatunay na ginawa niya yung 2 hours sa labas. Pero, pwedeng gawin yun ng teacher. So, pupunta na lamang po yun sa undertaking. So, hindi po kayo ma-undertime kapag nag-spend kayo ng 2 hours sa labas. So, ako nga, ginagawa ko minsan, 3:30 ako lumalabas. Halos 1 hour na lang yung aking pong undertaking kasi 3:30 to 4:30, 1 hour na lang po yun. Para sa, sa undertaking. Kaya, kung wala kayong undertaking, pwede kayong mag-message sa akin, bibigyan ko kayo ng undertaking. Pero may memorandum, alam ko na may nakalagay na sample of undertaking.
Hindi, hanapin ko lang yung memorandum. So, yan lamang po. Nawa ay naging malinaw po itong 2 hours sa inyo, para po sa inyo. Maraming salamat.